Hello guys, welcome back. So sa video natin ngayon, balikan natin yung topic natin no nung nakaraan. So papakita ko lang yung strategy na ginamit natin dito. Dito kay Euro USD. So balikan natin yung rules. Basic ganun pa rin no, yung rules natin is inantay natin siyang magkakaroon ng break of support dito. So nagkakaroon tayo ng break of support dyan. Tapos ito yung nagiging swing high natin, tapos swing low, tapos yon nabasag sa support. So kinuha na natin yung 50% dito, no? 50% ng swing high at saka swing low. So dito siya, dito tayo tinamaan ng entry. Tapos yung magiging take profit natin dito is nasa ano siya, 1:2. No? So ito yung entry, tapos ito yung take profit 1 at saka take profit 2. So nakalimit tayo dito sa take profit 2. So, kung sisilipin natin dito sa funded account natin, so ito yung ito yung actual live trade natin. Yan, so dito tayo nakapag-entry na abangan natin siya nung nag-bounce dito. So, ngayon meron na tayong partial gain, $8. 0.01 lang yung 0.1 yung ano natin dito, yung lot size natin. Tapos ito yung initial take profit 1 natin dito sa part na to. Yan. So, hindi pa natin na-close. Ang target natin is TP2. Pero kapag ganito yung scenario, ina-adjust na natin yung stop loss natin. So, dito na tayo naglalagay ng stop loss. Wait lang. Okay. So, yan. So, konti lang. Ganyan. So, kung bumalik man yan, at least konti na lang yung magiging talo natin. No? Kung mabasag man yan to, kapag bumalik siya dito at nakuha niya yung swing high na to, then magkakaroon tayo ng panibagong pag-shift ng trend or panibagong trend, no? Pero kapag hindi, pag nabasag niya yung support dito, sa area na to, then goods at makukuha yung TP2 natin dito sa baba. No? So, tignan na lang natin kung magtuloy. Yan. So, take profit 1. Yan. Nakapag ano na tayo dyan. Pag na-hit na, pwede natin i-adjust. Pero kung gusto mo ng ano, medyo mas maganda or mas safe, lagyan natin dito. I-break even na lang natin. Yan. So, matatalo natin dito. Yan, meron tayong $1. Pero, magni-negative yan dahil sa yun, parang spread. Spread ata ng broker na to. Ito sa account natin. Yeah, okay lang yun. At least hindi yung buong stop loss allocation ang makukuha. So, tignan natin kung magtuloy pa baba. So, ganoon lang yung concept natin sa ano no, nung nakarang upload natin. So, ito yung swing high, swing low, 50%, binalikan niya. Kaya ayun, sa maswerte at nakuha niya. So, yan, running na yung profit natin. Nasa $10.80 na yung net. Tapos yung gross natin is $11.40. Pag nabasag yan, ayun. Ah, quota na tayo for ano lang tayo. One trade for ano per session ng market, no? So, tingnan lang natin magtuloy. Check natin dito sa yan, dito sa trading view. So, ganun lang yung ano natin, no, strategy, yung entry 1 at saka yung entry 2. Nilagyan ko siya ng entry 2 kung sakaling gusto mo mag-DCA. Tapos yung stop loss natin. So, above konti ng swing high na to. No, yung purpose naman kung bakit medyo may allowance tayo is para maiwasan natin yung spread or yung mga liquidity grab minsan mga ganon. Pero yung entry same pa rin. Dagdag lang tayo ng isa pang entry to to the CA. No, kung mag dollar cost averaging tayo, parang ganon siya. So pero yun.
Yung take profit naman natin is equivalent yan ng cut loss, no? So, 1:3 yung magiging ah, take profit natin dito. Pero yung sa akin ngayon, kinuha ko lang is 2. 1:2 lang. Pero pwede naman, depende yan sa ano natin, nakikita sa market. So, yan. Tingnan natin kung mabasa itong support. Konti na lang. Pag nabasag yung support, possible na mahit agad yung TP natin. Ano siya, masagip. Mahagip. So, meron na tayo ngayong gain na, naglalaro na yung gain ng $12. Ah, tingnan na lang natin kung babagsak pa ba. Ito sa ano natin. Pero kung magsusupport man yan, tapos hindi niya kaya ma-break yung ano natin, hindi okay lang. So, adjust na tayo ng konti. So, meron na tayong break even dito na $1. So, adjust pa natin konti. Yan. So, pwede natin lagyan dito. Yan, sa week na yan. Hindi kasi niya, kapag hindi to nabasag, wala tayo. Okay. Pero kung sakaling hindi naman to abutin, tapos magtuloy sa next TP natin, or hindi natin, kinancel natin to, pwede naman. Pwede naman, pero yun nga, mag-a-adjust na tayo ng, wait lang, dito to. Yan, so pwede tayong maglagay dyan ng, no. So for example, cancel natin yung take profit natin, adjust natin hanggang sa TP3, no? So kapag ito nilagpasan, automatic mag-adjust tayo dito. No, ganyan. Ganyan. Kapag na-hit na yung TP2 natin, tapos kapag na-hit naman yung TP3, adjust lang din natin yung trailing stop natin into TP2. So dito natin sa TP2 ilagay. Tapos, yun. Hanggang magti-trail na lang. So kung lalagpas pa rin ng TP3, adjust mo lang tong pang break even natin. No? So, ganyan siya kapag naglalaro tayo ng pinapalo natin yung trend ng market. Pero sa case natin ngayon, yun, isa lang yung nagiging natin, aim natin is TP2 lang. So, tignan natin kung kaya niyang i-break yung support. Dahil kapag hindi, tapos bumalik, pwede na yan. Balik rin. So, lagyan natin dito. Actually, hindi na tayo lugi dyan. Kung ilalagay natin siya dito, no? So, yun. Mas gusto ko pa rin siyang ititrail lang muna. So, tignan lang muna natin kung may hit. Pero kapag hindi may hit yung natin, yung TP2 natin, tapos bumalik lang siya, mako-close yung trade natin ng magkano? $4.30. Pero pwede na rin yon, no? So, antayin na lang natin ma-hit yung TP2 natin. So, okay na yan. So, hindi na natin siya gagalawin, no? Ah, abangan na lang natin dun sa ano magiging resulta ng trade na to. So, that's it, guys. Ganun lang siya no? Um, kasimple yung strategy na to na tinuturo ko. Paulit-ulit lang to. Yung mga strategy na natin is ito yung tinatawag natin na breakout, retest at saka yung breakout pullback. No, so, ito, break support, retest, tapos nag-continuation, tapos nag-bounce. So, yun lang yung magiging natin dito. Scenario sa trade natin. Okay? So, backtest lang ulit yung mga na-share ko dun sa topic natin. Tapos, lang, yun. Dapat, dapat, dun, nakapalo sa rules bago natin siya i-trade, no? So, that's it. And sa'yo, next, natin, um, content natin, no? So, God bless.